Twin Tower sa San Miguel Beermen. Ayon sa mga balita, bagamat nasa Japan B-League na naglalaro si Greg Slaughter o kilala rin sa tawag na Gregzilla, ay hindi pa rin naman niya tuluyang sinasara ang kanyang pintuan para muling bumalik at maglarong muli sa PBA, lalo na at isa ang ligang ito sa nagpahubog sa kanya bilang manlalaro. Samantala, kung sakali nga na magdesisyon si Greg Slaughter na babalik na siya sa PBA, ay may isang team naman ang ngayon pa lamang ay nagpapakita na ng interes para makuha ang kanyang serbisyo. At sila ay walang iba, kung hindi ang San Miguel Beermen, na kung sakasakali naman na tuluyan iyang mangyayari, ay walang duda, na higit na lalakas, lalalim at tatangkad ang pangkabuuang roster at rotation ng kanilang koponan. Sigurado rin na magiging magandang duo ang magiging pinakabagong PBA's Letter Twin Tower na sila nga ni Junmar Fajardo. Samantala, bagamat ino-okray at binabash ng ilang mga fans si Gregzilla, na puwera malambot, malamaya at kung ano-ano pa, ay hindi pa rin natin maitatanggi na malakas. 7-footer, may decent post moves at footwork, at higit sa lahat, punong-puno na ng experience inside and outside the country si Greg Slaughter, kaya naman hindi pa rin basta-basta ang manlalarong ito, at talagang masasabi na marami pang maiaambag para sa isang koponan ang tulad ni Gregzilla, kaya naman kung magkataon talaga na matuloy na ang pagsanib puwersa nila ni Junmar Fajardo sa San Miguel, ay tiyak na magdadala ito ng mas maraming kampyonato sa kanilang koponan. Samantala, yan nga ang ilan lamang sa mga katangian na meron si Gregzilla. Naniniwala nga ang San Miguel Beermen na magiging maganda at malaking adisyon ang nasabing manlalaro oras na tuluyan nilang makuha ang kanyang serbisyo. Matapos makumpirma na may NATAIC na si Justin Brownlee na isang substance na bawal at iligal sa mga international basketball tournaments, ay kaya naman tulad ng nangyari kay Kiefer Ravena noon, ay maaari ring ma-temporary ban for 2 years si Justin Brownlee sa lahat ng FIBA-sanctioned tournaments at worst pati na rin sa PBA. Pero sigurado naman ipaglalaban ito ng PBA at ng Ginebra. Yun nga lang, worst case scenario, oras na tuluyang hindi na pepwid munang makapaglaro si Brownlee sa Ginebra. Ay hindi naman syempre pwede na walang import ang Gin Kings, kaya naman dito napapasok ang matagal nang narurumor noon na si Anthony Bennett, na kung saan, ay malaki nga ang chance na siya ang papalit at hahalili sa pwesto ni Justin Brownlee, bagamat hindi pa naman yan tiyak, dahil bukod kay Bennett, ay marami pa rin namang imports na tinitingnan at kinokonsidera ang Barangay Ginebra. Ang isyu kasi dito, ay bagamat magaling at malupit sa malupit si Anthony Bennett, lalo na at hindi may kakaila na former first overall pick ito sa NBA. Ay masyado nga lamang siyang matangkad para sa Governor's Cup, bagamat sa Commissioner's Cup abot naman ang height niya. Kaya naman doon nagdadalawang isip ang Gin Kings, kasi mukhang nais nila na kung kukuha sila ng pamalit import, ay yung import parent na tulad ni Brownlee na maaaring makapaglaro both Commissioner's Cup at Governor's Cup. Samantala, para nga kay Anthony Bennett, ay bukas pera naman ang posibilidad na siya ang bagong papalit kay Justin Brownlee, magaling naman din kasi talaga ang manlalarong ito. Mapa-opensa o depensa, ay subok na kayang mag-contribute at gumawa ng malaking parte at ng kontribusyon ng manlalarong ito, at kaya nga no wonder, na magkaroon ng interes sa kanya ang Barangay Ginebra. At dyan na nagtatapos ang ating mga usapang basketball para sa araw na ito. Kaya naman siguraduhin na nakalike na ikaw at nakasubscribe at mag-hit na rin ng bell button, para updated kayo palagi sa ating mga usapang basketball. Maraming salamat po.